guys, magandang hapon sa lahat. Ngayon pong araw na ito ay meron po kaming pupuntahan ni Mrs. No? Na isang tao na mabait at matulungin at no, isang tao na wini-welcome nila ng mga lingkod ng Diyos at pinapatulog pa yung mga pastor sa kanilang bahay. So ganun siya mag-accommodate ng mga tao, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Itong mga pastor, hindi niya na inaano kung anong denomination, basta sa kanya ay makatulong, no, yung puso niya mapagmahal sa mga lingkod ng Diyos. Kaya pupuntahan namin siya ngayon dahil siya ay nakaburol na. Schedule namin ngayon, no, ngayong alas 3 ng hapon ay pupunta kami doon kasi nga meron tayong city ordinance, bawal yung mga tao, no, na maramihang bisita. Kaya kami ngayon ay naka-schedule. Kaya samahan niyo ako guys, no, doon sa burol ni Sir Bibot. Come on. And guys, so nandito po tayo sa Heritage Baptist Church. Kasama ko si Brother Joy. No, dahil ito ay kanyang amo, matagal na taon, no, siya ay nangamuhan sa kanyang amo at ngayon ay namatay na. So ito bibisitahin natin guys. So samahan niyo kami guys, no, para ating matunghayan ang buhay ni Sir Bibot at kasama ng kanyang makasamahan sa church, no, na ating makikita ngayon. So inantay ko lang si Mrs. para dalawa kami sabay magpasok doon at makita kami ng kanyang asawa ni Sir Bibot para makapasok na kami doon. So pasok na tayo dahil ikaw lang inantay ko. So nandito tayo guys, no? Papasok na tayo sa church ng Heritage Baptist Church. Ano yung regalo yung ngayon? Yan guys, andyan si Sir Bibot. Record. Pagsulat na. Pastor ako. Kawaban ako sa una. So, Ano lang daw? ano daw? Kutip to. Vlog mo good me? Nag-vlog. So may yung Siya si pastor. Ayan yung pangalan ni Sir Bibot. Buhay pa si Sir Bibot. Ito siya guys. No, nakasama namin siya sa bahay nila. Kumain kami, sabay-sabay kami nag-lunch. No, kasama ko mga kasamahan nating pastor sa Manila. So napakabait na tao to guys. Hindi ko makalimutan siya guys. So, Manila pastor ay abi lang sa guwapo. Magandang hapon po sa ating lahat. No, para po sa ating karamihan, no, kami po ay galing sa Heritage Baptist Church na kung saan ay nakaburol si Sir Bibot. No? At ngayong araw din na ito ay birthday ng kanyang asawa habang ang kanyang husband ay nakaburol doon sa Baptist Heritage Church.
So, galing kami doon, no? Mamiss ko si Sir Bibot dahil meron siyang isang bagay na sinalita at sinabi sa amin mag-asawa habang kami ay inimbitahan nila mag-asawa na kumain sa kanilang bahay doon sa Kabantian. Nung kami ay nakarating na, sa madaling salita, kami ay nasa lamesa na, kumain na kami, nag-fellowship na kami, kwentuhan, no? Na meron siyang binanggit sa amin patungkol sa durian. Na kung tayo daw ay kakain ng durian, pag hindi natin maubos, amen, o kaya lahat ng laman ng durian ay kung maari ilagay sa plastic, no, cellophane o yung plastic, isa-isang buto, isa-isang laman, ilagay doon. Isang laman ng buto ng durian, pasok sa plastic, tapos balutin, isa-isahin yun, tapos ilagay sa refrigerator. Yun ay ginawa namin mag-asawa. Yun ang hindi namin makakalimutan kay Sir Bibot. Kaya every time kami kumain ng durian, maalaala ka namin, Sir Bibot. Dahil yung sinabi mo sa amin mag-asawa, hanggang ngayon ginagawa namin. At yun ang pinakamalaking legacy mo sa akin bilang pastor na naiwan mo sa akin. Pangalawa, yung puso mo, amen, napaka mapagmahal. Hindi mo man kami kaano-ano, hindi mo man kami, amen, kasamahan sa church, hindi mo man kami, amen, kakilala, pero when i-welcome kami sa iyong bahay, no, ina-accommodate mo ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na mga pastor, hindi mo na inisip kung anong denomination, kung para sa iyo, amen, hallelujah, makatulog sa bahay mo, hindi lang, amen, hallelujah, makatulog, no, pinapakain mo pa ng libre. Salamat, at yon ay naging legacy mo sa amin mga pastor sa Gateway Church Christian Fellowship. Ma'am, sa iyo din po, happy birthday. At kami po'y nakikiramay sa buong pamilya mo, higit sa iyo, ma'am. Ma'am, ito lang ang paraan ko na ako'y gusto ko talagang mag-share habang nakaburol si Sir Bibot. Pero may mga naka-schedule na, no? At ngayon, sa ganitong paraan, ako'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. For to me, to live in Christ and to die is gain. Akalain mo yun? Para kay Pablo, kung mamatay siya kasama ni Kristo, amen, ganansya. Ikalipay pa niya nga mamatay kauban si Kristo. Kung tutusin, lahat tayo, hindi tayo masaya kung tayo hahantong sa kamatayan. Lahat tayo mga tao, amen, hallelujah, kung merong mangyayari sa ating reaksyon ng tao, takot tayong mamatay, takot tayong pag-usapan ng kamatayan. Kahit tayo na, amen, hallelujah, alam natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay nagsiserve kay God, tayo ay nagmiministeryo sa Panginoon, pero pag dumating ang itong klaseng pangyayari sa ating buhay, hindi natin iisipin ito'y ginansya sa ating buhay. Pero si Pablo sabi niya, kung ako'y mamatay kasama si Kristo, maging masaya siya. Tutusin natin sinong taong maging masaya siya na mamatay. Amen? Kayo, tayong lahat, may Panginoon siya sa kanyang buhay, kaya hindi siya takot, amen, na mawala sa daigdig nito, hindi siya takot na mamatay. Ganon din sa atin mga lingkod ng Diyos. Ano bang kinakatakutan mo? Yung kayamanan mo, yung pera mo, yung karangyaan mo, yung hindi natin madadala yan doon sa langit. Ano mang marami sa atin, amen, marami man tayong kayamanan, marami man tayong, amen, hallelujah, pinundar dito sa daigdig, itong lahat ay mawawala pag tayo'y mamamatay. Kaya church, napakahalaga na tayo ay merong maiwang legacy. Napakapangit kung tayo ay mamatay na ang legacy natin chismosa, na yung legacy natin ay murmuring,
Hindi maganda yung pag-uugali mo. Yung legacy mo ay, amen, hallelujah, hindi ka tapat sa Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay mawala sa daigdig na meron tayong magandang legacy. Dapat hindi tayo matakot kung tayo may mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo matakot kung tayo ay amen, darating sa ganitong pagyayari. Ikaw, ako ay darating ahantong sa kamatayan. Hindi dapat tayo matatakot dahil unang-una, may Panginoon ka. Amen, alam mo na kung saan tungo ang buhay mo. Ngayon, kung tayo ay hahantong sa kamatayan, alam ko na alam natin lahat bilang tao, hindi tayo masaya kung meron napakalungkot kung tayo ay mawala ng isang kasamahan sa pamilya. Napakalungkot. Lahat tayo bilang tao, hindi natin matanggap kung meron mang mawala sa ating isang pamilya, isang kasamahan natin sa pamilya. Malulungkot tayo, maiiyak tayo. Amen. Pero ganun talaga ang buhay. Now, ito ang tanong ko sa ating lahat. Handa ka na ba na ikaw naman ang susunod na ibuburol? Hindi ako nananakot, church. Ito'y realidad. Ito ay totoong sinasabi ko. Ako, hindi ko alam kung kailan ako. Hanggang kailan lang ako. Hindi ko alam kung hanggang saan ang taon na lang ako tama. Hindi ko alam hanggang saan lang ako ngayong taon na ito. Kayo rin hindi nyo alam. Kaya habang buhay tayo, gumawa tayo ng isang bagay na hindi makakalimutan ng ating mga anak, na hindi makakalimutan ng ating mga kapamilya, hindi makakalimutan ng mga kaibigan, kaparyente, o sino mang kakilala natin na nakapalibot sa atin. Napakahalaga yung legacy natin, yung magandang legacy, hindi yung pangit na legacy. Kaya nung ako'y bumisita kay Sir Bibot kanina, gusto kong umiyak doon mismo sa burol niya. Para baga sa akin, yung durian na sinabi niya sa akin. Naalaala ko tuloy, every time kumain ako ng durian, na si Sir Bibot ang nagturo sa atin kung paano natin, hallelujah, gawin ang isang durian para maging, amen, hallelujah, maging masarap pa siya, lalo kainin. At yun ay naging rema sa aking puso, na napakahalaga talaga na tayo ay merong legacy kung mawala man tayo sa daigdig na ito. Ano bang legacy mo, church? Ano bang pwede mong maiwan sa daigdig na ito? Yes, iilan sa atin mayaman, iilan sa atin may pera. Yes, iilan sa atin maraming naipundar, iilan sa atin marami tayong naitayo. Pero pag tayo ay susunod na iburol, hindi natin madadala ang mga bagay na yan. Kaya ako, church, maraming dumaan sa akin na pera, pero yun ay ini-invest ko sa church, ini-invest ko sa mga tao, ini-invest ko sa pagbibigay, ini-invest ko sa kaharian ng Diyos, na kung sakali ako may mawala sa daigdig na ito, meron akong legacy na maiwan sa aking pamilya, meron akong legacy na maiwan sa aking kongregasyon. Di bali na kung sabihin nila, amen na, walang-wala ako. Naging walang-wala ako dahil lahat ng akin ay binibigay ko sa kaharian ng Diyos. Dahil ang isip ko, amen, mawala man ako sa daigdig na ito, meron akong legacy na naiwan sa aking kongregasyon, meron akong naiwang legacy sa aking pamilya, sa aking mga kapwa manggagawa, sa aking kapwa mga pastor. Yun ay kanilang maalaala sa kanilang mga buhay, sa pagministeryo, at sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Tayo, anong maiwan natin? Ang lupa, hindi natin madadala sa langit. Maraming pera, hindi natin madadala yan. Meron ka lang isang bagay na maiwan. Yung legacy na yon ay maging rema ng bawat manggagawa, ay maging rema ng mga kapwa.
Amen, hallelujah, lingkod ng Diyos. Kaya kung tayo naman ay susunod na iburol, handa ka na ba, kaibigan? Kaya sasabihin ko sa inyo, napakahalaga ng acronym ng DET. Yung acronym ng DET, ang first letter niyan, D, departure. Alam mo na ba kung ikaw ay mamamatay, saan ang departure mo? Yung salitang departure, mababasa natin yan pag tayo ay pupunta sa airport. Nandoon nakalagay departure. Ibig sabihin, saan ang tungo mo? Saan ang destinasyon mo? Ganun ang buhay mo after nitong buhay mo. Dapat alam mo yan, church. Kaya masasabi ko kay Sir Bibot, siya'y tapat at siya'y giver. Nung ako'y nagtanong-tanong sa mga kakilala at kaibigan, marami siyang nagawang bagay sa loob ng simbahan na napakagandang legacy yun na naiwan niya. Higit sa lahat, ang hindi ko makalimutan sa mga sinabi ng mga tao, tinanong ko, napaka-tighter ni Sir Bibot. Hindi lang yun, napaka mapagbigay pa niya. Yun ang legacy niya na iwan sa Heritage Baptist Church. Isang legacy na naiwan sa simbahan kung siya ay nag-church. Kaibigan, kaya hindi ko nahabain yung aking pangangaral. Gusto ko lang may bahagi sa inyo yung karanasan ko. Amen. Maikling karanasan ko kay Sir Bibot. At pati po sa iyo, ma'am. Salamat sa inyong amen, malasakit at mapagmahal sa mga lingkod ng Diyos. Kahit hindi nyo kami kasamahan sa church, kayo ay busilak ang iyong puso. Hayaan nyo, ma'am, amen, hindi namin kayo iwala sa aming prayer flagship. Palagi namin kayong ipagpipray. Palagi namin kayong isali sa aming mga prayer requests dito sa aming fellowship.